Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Ako si Sheila, 32 anyos, isang ina. At kung tutuusin, isang simpleng babae lang na gusto lang naman ng tahimik na buhay. 5 taon na kaming nagsasama ni Henry, kahit hindi pa kami kasal, Miss Roxy. Hindi naman naging hadlang yun sa amin, o siguro sa akin lang. Sa loob ng 5 taon, marami na kaming pinagdaanan. Away tampuhan, pagod sa trabaho, at mga gabing pareho kaming bagsak sa kama dahil sa responsibilidad. Pero kahit ganun, nananatili kaming buo. May isa kaming anak na lalaki, 7 taong gulang. Siya ang mundo ko, Miss Roxy. Sa Maynila kami nakatira, sa isang maliit na apartment na pinilit naming gawing tahanan. Doon umikot ang araw-araw kong buhay. Trabaho sa umaga, pag-aalaga sa anak namin sa gabi, at paghihintay kay Henry tuwing uuwi siyang pagod mula sa trabaho. Normal na buhay ng mag-asawa. Hindi ko pa nakikilala ang ama ni Henry sa personal. Lagi niyang ikinukwento pero laging pahapyaw lang. Ang alam ko lang, nasa Bicol ito nakatira. Mag-isa at matagal ng byudo. Ilang beses na akong inaya ni Henry na pumunta ron, pero lagi kong tinatanggihan. Hindi naman dahil ayoko, kundi dahil natatakot ako, Miss Roxy. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Siguro dahil pakiramdam ko, kapag nakita ko ang pamilya niya, magiging mas totoo ang lahat. Na parang wala na talagang atrasan. Hanggang sa dumating ang mahal na araw. Uuwi tayo sa Bicol, sabi ni Henry isang gabi habang kumakain kami. Diretso at walang paligoy-ligoy. Napatingin ako sa kanya. Bakit biglaan naman, Han? Gusto ko nang dalawin si tatay. Mag-isa na lang siya doon, di ba? May halong lungkot ang boses niya. Tsaka, gusto ko na rin naman niyang makilala. Hindi ako agad nakasagot. Tahimik lang akong kumain habang naririnig ko ang paghigop ng anak namin sa sabaw. Doon ko naramdaman ang kakaibang kabog sa dibdib ko. Pumayag na rin ako, Miss Roxy. Siguro dahil sa guilt, o dahil sa awa, o siguro dahil panahon na talaga. 1 linggo ang plano namin. Mahaba ang biyahe papuntang Bicol. Halos 1 araw kami sa daan. Pagod, init, siksikan sa bus at iyak ng anak namin dahil naiinitan. Pero kahit pagod ako, may kakaibang pakiramdam ako sa dibdib. Parang may hinihintay akong hindi ko alam kung ano. Pagdating namin sa probinsya, ibang mundo agad ang sumalubong sa akin. Tahimik, presko ang hangin. Amoy lupa, malayo sa pinanggalingan namin. Walang ingay ng jeep, walang busina, walang kapitbahay na nag-aaway. Parang mabagal ang oras doon. Huminto ang tricycle sa harap ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy at semento. Hindi kalakihan pero maayos. May maliit na hardin sa gilid at mga halaman na halatang inaalagaan. Dito na, Han, sabi ni Henry. Bigla akong kinabahan. Pagbaba ko ng tricycle, pinunasan ko ang pawis ko at inayos ang buhok. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong magmukhang presentable. Parang may kailangang patunayan. At doon ko siya unang nakita. Nakatayo siya sa may pintuan, nakasandal sa kahoy na haligi ng bahay. Nakaputing sando at maong. Medyo may edad na, halatang lampas 50. Pero hindi ko maipaliwanag ang dating niya. Matangkad, tuwid ang tindig, malinis ang mukha kahit may mga guhit na ng edad. May kakaibang linaw ang mga mata niya, Miss Roxy. May bigat pero kalmado. At doon ako napatingin ng matagal. Tay! Sigaw ni Henry habang papalapit. Ngumiti ito. Isang ngiting mainit at totoo. Henry, anak, sabi niya sabay tapik sa balikat ng anak niya. Tapos napatingin siya sa akin. Doon ako tuluyang natigilan. Sa isang iglap, parang may dumaan na kuryente sa katawan ko. Siya na ba? Tanong niya kay Henry, pero hindi inalis ang tingin sa akin. Oo, tay, si Sheila. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Parang sinusukat ang bawat hakbang. Hindi ko alam kung bakit biglang uminit ang pisngi ko.
Magandang araw, sabi niya malalim ang boses. Ako si Mariano, ang tatay ni Henry. Hindi ko alam kung bakit kinailangan kong lumunok bago sumagot. Ako po si Sheila, sagot ko at pilit na ngumiti. Ngumiti rin siya pabalik, sapat para may gumalaw sa loob ko na hindi ko maintindihan kung bakit. Masaya siya sa pagdating namin. Halatang tuwang-tuwa siya lalo na sa apo niya. Binuhat niya agad ang anak namin at paulit-ulit na tinawag na apo, na para bang matagal na niyang hinintay ang sandaling yon. Habang pinapanood ko sila, napansin ko ang mga detalye. Malinis ang bahay at maayos ang mga gamit. May mga lumang larawan sa dingding. Larawan ni Henry noong bata pa. Larawan ng asawa niyang yumao na. At ilang litrato nilang mag-ama. Pasensya ka na kung simple lang dito, sabi ni Mariano habang inaayos ang mesa. Naku, hindi po. Maayos po dito, sagot ko at totoo naman yon. Pero ang hindi ko masabi, may kakaiba akong pakiramdam. Hindi dahil sa bahay, kundi dahil sa kanya. Hindi ko inaasahan na ganito siya, Miss Roxy. Akala ko matanda na o mahina. O yung tipong probinsyanong suplado. Pero iba siya, Miss Roxy. May dating at may tindig. May presensya at mas lalo akong nagulat sa sarili ko. Dahil habang tumatagal ang mga sandaling kasama siya sa iisang bubong, may kung anong gumugulo sa isip ko. At pilit kong sinasabi sa sarili ko na ama siya ng kinakasama ko. Biyanan ko siya, pero bakit ganon yung pakiramdam ko sa kanya? Grabe mag-asikaso si Tatay Mariano. Hindi ako sanay sa ganon. Sa Maynila ako lahat. Luto, laba, linis, bantay sa bata at trabaho pa. Kahit may kasama ako sa buhay, pakiramdam ko madalas ako lang mag-isa. Kaya noong nasa Bicol kami, nanibago talaga ako, Miss Roxy. Ni paghuhugas ng pinggan, ayaw niya akong pagawin. Isang gabi, pagkatapos namin kumain, agad akong tumayo para magligpit. Ako na putay, sabi ko habang kinukuha ang mga plato. Sanay rin naman po ako sa mga gawaing bahay. Mabilis niya akong pinigilan. Hindi na iha, sabi niya sabay ngiti. Minsan na nga lang kayong mapunta rito, paghuhugasin pa kita. Biro naman niya. Napangiti ako. Hindi po ako sanay na walang ginagawa, sabi ko na medyo nahihiya. Tumawa siya ng malalim at mainit. Magpahinga ka muna. Ako na dito. Hindi ko alam kung bakit pero sa simpleng eksenang yon, may kung anong natunaw sa loob ko. Hindi ako sanay na inaasikaso. Hindi ako sanay na pinapahalagahan sa maliliit na bagay. At doon, nagsimulang gumaan ang pakiramdam ko sa kanya. Habang tumatagal, mas naging madalas ang usapan namin, lalo na kapag wala ang aking asawa. Madalas kasing lumabas si Henry para makipagkita sa mga kaibigan niya sa probinsya. Mga kababata, mga matagal nang hindi nakita. Naiintindihan ko naman yon, Miss Roxy. Minsan lang kaming umuwi doon, kaya kadalasan naiiwan ako sa bahay kasama si Tatay Mariano at ang anak ko. Sa mga ganoong oras, doon kami nagkakausap ng matagal. Sa umpisa, simpleng kwentuhan lang, hanggang sa unti-unting lumalalim. Isang hapon, nasa may balkonahe kami. Nakaupo ako sa kahoy na upuan habang pinapanood ang anak kong naglalaro sa bakuran. Katabi ko siya. Hanggang siya ay magsalita. Salamat, iha. Napalingon ako. Po? Para saan po? Sa pag-aalaga mo kay Henry at sa apo ko. Hindi ko alam ang isasagot. Wala po yun, tay. Umiling siya. Malaki. Meron. Sabi niya. Hindi madaling makisama sa anak ko, Sheila. Napatawa ko. Medyo po. Ngumiti naman siya. Matigas ang ulo nun eh. Mana sa akin. Napatingin ako sa kanya. Hindi naman po mukhang matigas ang ulo niyo. Napatingin siya sa malayo. Parang may inalala. Hindi mo lang nakita noon. Alam mo ba, hirap na hirap ako noon nang mamatay ang nanay ni Henry. Biglang pumigat ang hangin. Hindi ko inaasahan na magbubukas siya ng ganon.
Bata pa si Henry noon, Sheila. Tuloy niya, high school pa lang. Biglang ako na lang mag-isang nagpalaki sa kanya. Ramdam ko ang bigat sa boses niya. Hindi ako sanay maging tatay at nanay sa iisang katawan. Dagdag niya pa. Hindi ko alam kung bakit pero biglang naawa ako sa kanya. Siguro dahil nakikita ko ang sarili ko. Mag-isang lumalaban at nagpapatuloy kahit pagod na. Ang hirap po nun. Mahina akong sabi. Tumango siya. Pero kinaya. Kailangan eh. Napatingin siya sa akin. Pero ngayon, may ikaw na sa buhay niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit iba ang dating kapag siya ang nagsasabi ng mga ganong salita. Simula noon, mas naging madalas ang ganong klase ng usapan namin. Mga kwento niya tungkol sa nakaraan, kung paano niya pinalaki si Henry at kung paano siya nawalan ng asawa, kung paano siya natutong mabuhay ng mag-isa. At ako naman, hindi ko napansin na nagkukwento na rin ako tungkol sa aking buhay, kung paano ako nasanay maging matatag, kung paano ako napagod, at kung paanong minsan gusto ko na lang huminga. At nakikinig siya doon, Miss Roxy. Hindi tulad ng iba. Hindi tulad ni Henry. Nakikinig siya ng buo, walang cellphone, walang pangmamaliit. Titig lang, tahimik at totoo. Isang gabi, nasa labas kami sa may harap ng bahay. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig at malamig na hangin ang kasama namin. Nakatulog na rin ang anak ko. Wala si Henry, nasa inuman. Kami lang dalawa. Hindi ko alam kung bakit biglang naging aware ako sa presensya niya. Tahimik ho dito, no? Sabi ko para lang may masabi. Oo, sagot niya. Sanay na ako sa ganitong katahimikan. Napatingin ako sa kanya. Hindi po ba kayo nalulungkot? Sanay na rin. Sabi niya. Bakit hindi po kayo maghanap ulit ng makakasama? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ko na itanong yun. Napatingin siya sa akin. Matagal hanggang sa ako na ang nahiya at napayuko. Minsan gusto ko. Sagot niya ng mahina. Pero mahirap na sa edad ko. Hindi naman po. Mabilis kong sagot. Napatingin muli siya sa akin. Doon ko naramdaman na iba ang tingin niya. Bakit? Tanong niya. Po? Kinakabahan kong tanong. Bakit mo nasabi na hindi mahirap? Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng isasagot. At hindi ko alam kung bakit biglang natuyo ang lalamunan ko. Kasi napahinto ako. Mukha pa naman po kayong malakas. Pagkasabi ko noon, gusto kong bawiin agad. Pero huli na, Miss Roxy. Tumahimik siya at ngumiti. Ganun ba? Sabi niya. Simula noon, may nagbago sa pagitan namin. Mga titig na mas tumatagal. Mga ngiting may laman. Mga katahimikang hindi na komportable. Minsan, kapag nagkakadikit ang mga kamay namin, parang may dumadaloy na kuryente sa balat ko. Masaya ako na ikaw ang nakasama ng anak ko. Sabi niya minsan habang magkatabi kami sa kusina. Talaga po? Tumango siya. Hindi lahat ng babae kayang tiisin si Henry. Medyo po. Natatawa kong sagot tapos bigla siyang tumahimik. At sa mahinang boses na halos pabulong, may narinig ako. Kung mas bata lang sana ako. Napatigil ako, Miss Roxy. Hindi ako nakasagot. Hindi ko rin alam kung narinig ko ba talaga yon. Doon nagsimulang magulo ang lahat. Sa mga usapang dapat inosente. Sa mga salitang dapat walang ibig sabihin. At sa mga titig na dapat hindi ko pinapansin. At sa bawat araw na lumilipas sa probinsyang yon, mas lalo kong nararamdaman na may mali. Pero imbis na lumayo ako pa ang unti-unting lumalapit. Hindi ko alam kung kailan eksaktong bumigay ang lahat, Miss Roxy. Parang lubid na paunti-unting napupunit hanggang sa isang hila na lang ay tuluyan nang mapapatid. At yon ang nangyari sa amin ni Tatay Mariano.
Tuluyan nang nabuwag ang pader sa pagitan namin. Tanghali noon, katatapos lang naming kumain, nasa mesa pa kami, ako, si Henry at si Tatay Mariano. Tahimik lang hanggang sa biglang nagsalita si Mariano. "Anak," sabi niya kay Henry. Kaswal lang ang boses. "Bakit hindi mo naman ilibot si Sheila? Kahit papano makita niya ang ganda ng lugar natin." "Pwede naman ho, Tay," sagot naman ni Henry. "Kaso, ngayon ho nakaschedule yung pagkikita namin. Ngayon pa lang ho darating si Joshua, yung kaibigan ko hong nasa Pampanga." "Aba, kumpleto pala kayong magbabarkada," sagot ni Mariano na may bahid ng biro. Napakamot si Henry. "Minsan lang ho kasing makumpleto, Tay." Ngumiti naman si Mariano, tapos napatingin siya sa akin. "O siya, at dito sa malapit ko na lamang muna ipapasyal itong mag-ina na makapaglibot man lang sila." Hindi ko alam kung bakit parang masyadong mabigat ang dating ng mga salitang yon. Pagkaalis ni Henry, parang biglang naging tahimik ang bahay. "Handa ka na?" tanong niya sa akin. Tumango ako kahit hindi ko alam kung handa ba talaga ako. Sumakay kami sa motor niya. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pag-andar ng motor, napahawak ako sa balikat niya. Matigas ang mga yon. At doon ko naramdaman yung kakaibang panginginig sa loob ko. Inilibot niya kami kung saan-saan. Sa ilog na malinaw, sa maliit na burol na tanaw ang buong baryo, sa simbahan na lumang-luma pero napakaganda. Dito kami nagsisimba noon ng nanay ni Henry. Sabi niya habang nakatingin sa simbahan. Sa bawat lugar na pinupuntahan namin, mas lalo kong nararamdaman na parang may sariling mundo kami. Yung mundo na walang Henry. Hapon na nang makauwi kami. Gintong-ginto ang langit. Tahimik ang kalsada at wala ng tao. Pagkababa ko sa motor, napatingin ako sa kanya. "Salamat po, Tay," sabi ko. "Masaya ba kayo?" Tumango ako. "Opo naman." Tumitig siya sa akin ng matagal. Hanggang sa ako na ang umiwas. Pagdating ng gabi, wala pa rin si Henry. Nakatanggap ako ng text mula sa kanya. "She, late na akong uuwi. Huwag na kayong mag-antay." Laman ng mensahe niya. Akala ko normal lang ang gabing yon. Nasa kusina ako at naguhugas ng mga baso. Narinig ko ang mga hakbang niya. "Hindi ba sabi ko sa'yo ako na dito?" Sabi niya ng mahina. Hindi ako lumingon. Wala naman po akong ginagawa. Sagot ko at ramdam ko na nakatayo lang siya sa likuran ko. Hanggang sa naramdaman ko ang kamay niya sa tabi ko. Hindi niya ako hinawakan. Basta nandun lang. Sapat para mawalan ako ng lakas. "Sheila." Mahina at pausang boses niya. Unti-unti akong napapikit. "Bakit po?" Mahina akong sagot. Tahimik muna siya at parang may nilalabanan. Hanggang sa narinig ko ang boses niya ng halos pabulong. "Ang ganda-ganda mo, Sheila." Parang may drum sa loob ko sa sobrang lakas ng pintig nito. Hindi ko alam kung bakit biglang nanghina ang mga tuhod ko. Dahan-dahan akong napalingon. At doon ko nakita ang mga mata niya na punong-puno ng pagnanasa. Doon ako tuluyang nawala, Miss Roxy. "Hindi po dapat." Mahina akong sabi, pero wala ng lakas ang boses ko. "Alam ko naman yon, Iha." Sagot niya agad, pero hindi pa rin siya lumayo. "Napakaswerte niya sa'yo, at napakabait mo pa." Wika niya. "Malaking kasalanan po to pag itinuloy pa natin." Mahinang sabi ko, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang mga kamay niya at hinawakan ang mga pisngi ko. Mainit at maingat. Parang ako na yata ang pinakamarupok na bagay sa mundo, Miss Roxy. At sa simpleng haplos lang na yon, tuluyan akong bumigay. "Pinapantasya ko lang to, Sheila." Mabigat ang boses niya. Napapikit ako. "Ako rin ho." Bulong ko at hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas na umamin. Doon nawala ang lahat, Miss Roxy. Lahat na lunod. Ang hiya,
Ang takot. Ang alam ko lang sa gabing yon, wala na kaming pinanghawakan. Tanging mga bulong at titig. Mga salitang dapat hindi namin sinasabi. Sheila. Bulong niya. Tay. Sagot ko sa nanginginig na boses. Huwag mo na akong tawaging ganyan ngayon. Sabi niya. At doon tuluyang nawala ang sarili ko. Basta ang alam ko, hindi na kami umatras. Mga yakap na punong-puno ng pananabik. Mga haplos na mainit at matagal na pinigil. Mga titig na puno ng gutom at lungkot. At sa gitna ng lahat ng yon, may kakaibang lambing, Miss Roxy. Yung tipong pareho kayong matagal ng uhaw sa init. Napakabango mo. Bulong niya ulit. Hindi ko napigilan ang luha, Miss Roxy. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil alam kong mali, pero mas pinili ko pa rin. Sa gabing yon, tuluyan kong naibigay ang sarili ko sa kanya. At habang yakap niya ako sa dilim, ramdam ko ang tibok ng puso niya. Akala ko, Miss Roxy, imposibleng mangyari ang ganong bagay sa pagitan naming dalawa. Hindi ko kailanman naisip na darating ako sa puntong lalabag ako sa lahat ng pinanghahawakan ko bilang babae, bilang ina, at bilang kinakasama ni Henry. Pero kapag ikaw na pala ang nasa sitwasyong ganon, mahirap nang pigilan. Hindi pala lahat na dadaan sa prinsipyo. May mga laban na sa loob mo nangyayari. At minsan, kahit alam mong mali, doon ka pa rin bumabagsak. Pagkatapos ng gabing yon, akala ko isang beses lang. Isang pagkakamali na ibabaon na lang sa limot. Isang gabi na hindi na mauulit. Pero nagkamali ako, Miss Roxy. Dahil mas lalong naging mahirap ang lahat pagkatapos. Mas mahirap umiwas kapag alam mong pareho kayong may itinatago. Mas mahirap kumilos na parang normal kapag alam mong may lihim kayong dalawa. At mas mahirap huminga sa iisang bubong na parang walang nangyari. Kinabukasan, hindi kami nag-usap. Halos hindi kami nagkatinginan. Kung magsalita man, puro tungkol sa bata o sa pagkain. Mga salitang walang laman. Mga tinging umiiwas. Pero sa ilalim ng katahimikan, may apoy na hindi na namin mapatay. At ramdam naming dalawa yon. Sa bawat dumadaan na segundo, sa bawat pagkakataong nagkakasalubog ang mga mata namin, at sa bawat sandaling nagkakadikit ang mga kamay namin ng hindi sinasadya, sa bawat pagkakataong wala si Henry, nauulit yon, Miss Roxy. Pang-anim na gabi, tulog na ang anak namin. Si Henry naman, maagang umalis para makipagkita ulit sa mga kaibigan niya. Sabi niya, huling gabi na raw ng inuman bago kami umalis ng probinsya. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot dahil alam kong ibig sabihin nun, magkakaroon na naman kami ng pagkakataon at natatakot ako sa sarili ko. Nakaupo ako sa gilid ng kama, nakatitig sa sahig, pilit na kinakausap ang sarili ko. Huwag na, Sheila. Ito na ang huli. Hindi na pwedeng maulit. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko hanggang sa narinig ko ang katok. 2 beses. Hindi ko kailangang magtanong kung sino. At sa simpleng tunog na yon, parang natunaw ang lahat ng paninindigan ko. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya. Hindi nagsasalita pero ang mga mata niya, punong-puno ng tanong. Punong-puno ng pagpipigil, Miss Roxy. Hindi lang pala ako ang nahihirapan. Tay, kalimutan na lang ho natin ang nangyari. Mahina akong sabi pero parang hangin lang yon na lumabas sa bibig ko. Tumango siya. Uuwi na ho kami bukas. Dagdag ko, parang paalala sa sarili ko. Oo nga, sagot niya naman. Hanggang sa magsalita siyang muli. Pero nandito pa kayo ngayon. Isang simpleng pangungusap, pero sapat para mabasag ang natitirang pader. Hindi na namin kailangan ng maraming salita. Mabilis niya akong hinila papunta sa kanyang silid, habang magkadikit ang aming mga labi. Gumapang ang mga kamay niya sa aking katawan. Napahawak naman ako sa kanyang balikat nang buhatin ako nito.
Pumulupot ang mga binti ko sa kanyang bewang. Napakatikas pa rin niya. At sa isang iglap, nasa ibabaw na kami ng kanyang kama at nagpapakasasa sa bisig ng isa't isa. Sa gabing yon, naulit ang lahat, Miss Roxy. Walang pagmamadali, walang pag-aalinlangan. Parang dalawang pusong alam na mali ang landas, pero sabay pa ring naglakad. At sa bawat yakap na ibinibigay niya, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng lahat. Hindi lang init at hindi lang pananabik, kundi lungkot at takot. At kung anong klase ng lambing na hindi ko dapat sa kanya hinahanap. Sheila, bulong niya habang magkatabi kami sa dilim. Pag umalis kayo. Huminto siya at napapikit ako. Wala na to. Doon ako napaluha, Miss Roxy. Yung luha na kusa na lang bumagsak dahil alam mong wala ka nang magagawa. Hindi ko rin alam kung ano kami. Hindi ko alam kung anong tawag sa nangyari sa amin. Hindi naman pag-ibig at hindi rin basta pagkakamali. Siguro, 2 taong nagtagpo sa maling panahon, sa maling relasyon. Pero sa kabila ng lahat, may katotohanang hindi ko matakasan. Totoo ang naramdaman ko, Miss Roxy. Kahit mali. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-uwi namin, parang pareho naming gustong magpanggap na panaginip lang ang lahat. Si Henry masaya, walang kaalam-alam, abala sa pag-aayos ng mga gamit, sa pagyakap sa ama niya, sa pangakong babalik ulit kami. Ako naman, tahimik, pinipilit ikulong ang lahat sa loob. Bago kami umalis, niyakap ako ni Tatay Mariano sa harap ni Henry. Isang normal na yakap, yakap ng mag-anak. Pero kaming dalawa, alam namin ang totoo. Mag-iingat kayo, sabi niya. Opo. Sagot ko naman at pilit na pinatatag ang boses. Saglit kaming nagkatinginan. 1 segundo, pero sapat para maalala ang lahat ng mga gabi, ng mga bulong at ng mga lihim. Sumakay kami ng bus pauwi ng Maynila. Habang palayo kami sa probinsya, pakiramdam ko may naiwan sa likod ko, Miss Roxy. Isang parte ng sarili ko. Isang parte na hindi ko na maibabalik. Sa buong biyahe, tahimik lang ako. Katabi ko ang anak ko na natutulog. Sa kabilang side naman, si Henry. Hawak ang kamay ko. Pero sa loob ko, magulo. Punong-puno ng lihim. Natapos ang bakasyon na punong-puno ng alaala. At ng sikretong tanging kami lang ng aking biyanan ang nakakaalam. Isang lihim na hindi pwedeng sabihin. Isang kasalanang kailangan kong dalhin habang buhay. Dahil alam kong kahit anong gawin ko, hindi ko na mabubura ang mga gabing yon. At kahit pilitin kong kalimutan, may mga alaala talagang hindi nawawala. Lalo na kung minsan, sa katahimikan ng gabi, naaalala mo kung gaano mo piniling maging mahina. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Sheila.